Hey, good morning, Pastor Ikoy. I hope all is well. Yeah, quick update on what's happening sa buhay-buhay ko. Ito, nagpapaaraw. I just going with my exercise daily. Sunbathing with my cat. Hello. Say hi to Pastor Ikoy. Kiki, eh. Ayan, ako naglakad na. Ayun, Pastor Ikoy, update lang, ano. Yeah, kahapon talagang jump pack. Sobrang pagod. Gabi na ako na tapos sa mga gawain ko. Hindi na ako nakasama sa Bible study. Yan, nagpa-check ulit ako para lang to check yung throat ko kasi pag lumulunok talaga ako, sakit. Context lang po doon what's happening, no. 7 days ako nag-antibiotic kasi meron akong tinubuang, ayan, ito. So I don't know, hindi nga alam kung pigsa siya, pero ang daming kong pinagtanungan. Sabi ng isa pigsa, sabi ng isa hindi daw. So when I went to the doctor, hindi niya sinabi kung pigsa, binigyan niya lang ako antibiotic. Okay, para to kill the whatever it is, yung bacteria, no? So ang nangyari, kinakapa ko siya, matigas siya. So mamaya pupunta ulit ako sa isa pang dermatologist, yung unang tumingin. Yung sa kuko kasi nagkaroon ng parang infection. So ang laboratory, yeast daw. So ayun nga, itong unang dermatologist nag-recommend ng parang cream. Hindi pa ako nakakabili kasi medyo may kamahalan pa siya. Wala pa yung funds ko. So sabi ko, bibilin ko na lang siya after. So kahapon, after ng doktor, alam naman niya, medyo naging okay na naman. So probably effect na rin to ng antibiotic. So nangyari nung after nga nag-antibiotic ako, yung 3 days, 4 days, talagang bumagsak na immune system ko. Alam ko it kills both good and bad bacteria sa gut natin especially. So ngayon I'm trying to do a home remedy na all natural, ginger, garlic, honey, calamansi, and Himalayan salt, hot water. Uminom ako, gagargle din ako ng Bactidol, and then sea salt once in a while pag sobrang sakit na talaga siya. So medyo okay na po ngayon. I'm trying to build my immune system. Ito, nagpapaaraw ako. Baka mamaya pag lumabas ako, babalik ako sa dito lang sa may Bridgetown, sa malapit yan ako sa Max, kaya nagpapacheck. So i-connect ko na lang, makatabi kasi yung schedule ng dermatologist saka ENT para for my throat. Gusto ko na rin pa-check yung ear ko. So all is well naman po. And yung second thing na I want to discuss with you, and I hope you would spare some time, is I'm having this burden. Probably ito yung isang side na you still don't know about me. I really have a heart to fight against animal cruelty. Unfortunately, yung animal cruelty law natin is not really being implemented here in the Philippines. Ang dami pa rin mga kababayan natin na hindi talaga naiintindihan how to really treat animals. They put them in cages. They have so many reasons why they put it in cages, but by law, it's actually against the law. Pero the thing is, ang dami rito ako nakikita. I'm really burdened to really stand on behalf of these maltreated cats and dogs, animals, di ba? Sa society natin na I don't know really what to do. I'm really praying na I plan na to go to this Pasig Municipality and I make a letter to Mayor Bico about it. Pray for me, Pastor, no? Kasi I've been reading the Word, I've been asking God, struggling kay God. Lord, kasabi kasi ni Lord, mind my own business, di ba? Isa pa yon. So yun yung struggle. And then sabi niya, be light and salt, di ba? So how will I position myself in that two categories? Sabi ko, ang heart ko, I wanna mind my own business kasi pag nakailan ko, hindi ko aso yun. Kailang, these people are mistreating this animal. And they don't even, they're ignorant. Sabi nga nung isa kanina, kinausap ko, bakit niya po kinukulong? Una, hindi nila alam, parang iniwan lang doon. So, hindi nila pag-aari yung aso. So, sabi ko, wag niyo po ilagay doon kasi una, naarawan, walang tubig. Ang sabi nung isa, pinapakain naman namin. Sabi, hindi dahilan yun, pero nakakulong. Diba? So, yun yung struggle ko na I wanna educate these people na to stop mistreating these animals. If they don't even know, sabi ko nga, iuwi mo na lang yan. Kung po pwede, iuwi mo na lang Dahil niya, matigabi nangawanan pa daw siya. Sabi ko, it doesn't matter, dilagay mong busal. Sabi ko, iuwi mo na lang para maalaga mo. Kasi nakakulong siya dyan, naarawan siya, wala siyang tubig. Pag umuwi kayo, mga trabador kasi ginagawa yung bahay. Papadala ko sa yung video maya. Pag umuwi sila, wala siya pagkain. Kulong, tahol nga ng tahol na naarawan. And then pag nagkiskis sila ng
ng pader na ano siya, na alikabukan siya. Ano rin yan eh, di ba? May buhay yun, di ba? Na alikabukan, na nalalanghap na lahat. So, I know for a fact they're ignorant about it. Kaya lang, I'm really struggling, Pastor, na yung sinasabi ni Lord na mind my own business, where will I position myself? But at the same time, I have this righteous indignation to speak up for people being mistreated, and also especially those animals. Animals cannot fight for themselves. We all know na we need on our behalf as humans na nakakaintindi to fight for them kasi they're being mistreated. Unfortunately, sa Pilipinas, we don't have such law. Sabi nga ng tatay ko sa Germany, alam mo Mike, pag nakita ka ng kapitbahay mo na pinalo mo o iminisip mo, pwede ka niyang ipakulong, pwede ka niyang isampahan ng kaso. Ganong katindi yung law nila against their animals, diba? So unfortunately, hindi nangyayari din sa Pilipinas yun. Kinakain pa nga yung aso, diba? Pero ngayon nga medyo bawal na. So yun lang po, Pastor, na pag-pray mo ako na medyo nabuburden po talaga ako. I really wanna save as much as possible this kit. Ang dami ko na rin pong na-save. Ito nga, dami kong pusa dito. So yan nga pusa ko, pag naka-pampered yan, ayan, chub-chub na yan. Kasi meron pusa sa baba na lumaki na dito, na dumami na sila, hindi naman nalaga ng tita ko, ayaw man niya ipasok, di ba? Kasi she doesn't like yung amoy daw ng poops. So, nasa labas siya sa garahe. Alam niyo ba kung gaano kainit dito, Pastor? Pag hapon, sobra siyang init. Naawa ako doon sa mga pusa na talagang nilagyan ko lang ng ng mga mat para meron silang hindi mainit yung sahig, para may mga karton tinatanggal pa ng tita ko. Alam mo, hindi naman ako pwede man kasi bahay niya to, di ba? So, I am really praying na God would bless me a house na I would take care of these animals, di ba? Papaampon ko sila, if I have the funds na alagaan ko sa papaampon. Kasi ang dami ako nakita sa YouTube, Pastor, yung mga magagandang loob na tao na they get a stray cat, inalagaan nila from baby pa, yung mga iniwan ng mga nanay kasi mga may sakit, pinapagamot nila, inopera nila, inalagaan nila, and then pinapaampon nila. So yun po ang gusto kong gawin. So I can only do so much, Pastor. I really pray God would bless me financially. And yun po, I think one of the things I wanna do in life. I wanna share lang with you, Pastor, no? Magte 10 minutes na tayo. So thank you so much. God bless you. Bye.